Araw po sa inyong lahat, magandang gabi, magandang tanghali, saan man po kayo naroroon sa bansang Pilipinas, sa ibayong dagat na nararating po ng aming online radio sa Pilipinas, Team IB4, dahil tayo po ay nasa Facebook at nasa YouTube. Sa mga kababayan naming nasa abroad, kumusta na po kayo? Kami po rito sa Oriental Mindoro, sa lungsod ng Calapan, hanggang ngayon hoy nagdaranas pa rin kami ng katutak na problema. Opo, lalo na po nitong nagdaang mga araw, kami po'y inabot ng mga baha. Pero ipinagmamalaki po ng local government, lalo na ho ng ibang departamento ho ng ating bansa, dito sa Oriental Mindoro, na yung po mga baha, kung ikukumpara ng mga nagdaang taon, ay di hamak, sabi nga, na medyo nabawasan po ng kaunti yung po mga nararanasan nating pagbaha. Anyway, nung isang linggo, 2 weeks ago, kung hindi ako nagkakamali, naging panauhin po ng Philippine Information Agency doon po sa ginagawa na lingguhang press conference, kung tawagin po ay kapihan sa bagong Pilipinas. At ang nagiging guest po, mga kababayan, sa naturang kapihan ay mga regional offices, mga regional officer ng iba't ibang departamento po sa Mimaropa Region. At matatandaan po ninyo na ipalabas po natin dito sa ating palatuntunan, dito sa MIB4, yung pong naging partisipasyon ng regional director ng DENR. At marami po mga katanungan, marami po kaming mga naibahagi po sa inyo ng mga impormasyon, balita. Kanya lang ho, hindi masustina ho yung isang impormasyon, lalo na ho pag ang pag-uusapan ay may kaugnayan ho. Dito ho kasi sa Oriental Mindoro, kung hindi ako nagkakamali, may tanggapan po tayo ng tinatawag na PENRO, Provincial Environment and Natural Resources. At may tinatawag din po tayong SENRO. Ang SENRO ho ay tinatawag na Community Environment, tama ba? Oo. And Natural Resources Office. Kung hindi ako nagkakamali, dalawa. Isa sa 2nd District at isa po sa 1st District. Minarapat po namin pasyalan habang kami huy nagkakape, dahil medyo malamig-lamig po hong panahon. Inom muna tayo ng kape, paring Lino. Sa likod ng camera, si paring Lino Amarillas at ako naman po inyong lingkod, Ed Bansera. Sinadya po natin si Senro Rodel M. Boyles. Senro Officer dito ho sa Pasig, Socorro, Oriental Mindoro. Para po kami makipagkape, at habang kami po nagkakape, kami po makikipagpuntahan, kami po makikipag-usap, ano ho ang mga pinagkakaabalahan ng kanyang tanggapan. At maaari po namin dalhin sa inyo, naglalaba kayo, nag-aalmusal, naliligo, ano pa yung mga activities na dala-dala po ninyo ang cellphone habang kayo po gumagawa ng mga ibang gawain at kayo rin nanonood sa amin. Sagot na po namin ang kape, sagot na po namin ang balita. Kapiling natin si Senro. Kumusta po kayo? Magandang umaga po sa inyo. Isang magandang umaga po sa inyo, no? Sir Ed at saka Sir Lino. Gayon din sa ating mga tagapakinig at manonood ng MIB4 or online radio. Ako pong inyong lingkod, si CNR Officer Rodel M. Boyles ng Senro Pasig, Socorro, Oriental Mindoro. Tama po ba ako kanina, ang Senro sa Oriental Mindoro is dalawa? Apo. Sa kasalukuyan po, meron po tayong dalawang Community Environment and Natural Resources Office covering District 1. Ang Pasig po, ang Senro Socorro ay nagko-cover ng District 1, and then yung isa naman, Senro Rojas, na siya namang may AOR sa District 2. Yung area of responsibility po nila yan. Ang sakop ng First District, sa mga babagong hindi nakakaalam, bayan ng... ang Senro Socorro po ay sumasakop sa mga bayan ng Puerto Galera, Baco, San Teodoro, Siyudad ng Calapan, Nauhan, Victoria, Socorro, and Pola. So meron po tayong 7 munisipyo at 1 siyudad. Dati-rati may Senro din sa Calapan. Opo.
para pagbibigay po ng ng kaalaman, ito pong Community Environment and Natural Resources Office ay isang district office ng DENR. So ang may provincial po tayo, ganun po yung hierarchy natin. May Senro, and then may Penro, and then may regional office. So dito po sa probinsya, ang paglalagay po kasi ng opisina ng DENR ay depende doon sa land area. So sa land area at siyempre para mas define at mas maipaabot natin din yung ating mga serbisyo publiko sa lapat sa tao, So ganun. So ngayon, meron po tayong 2 Senro. So yan po yung ang setup ng organizational setup po ng aming kagawaran ng DENR. Pagdating po sa mga local at sa probinsya. Pag sinabing ito sa mga babago, Senro, sa ilalim ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, ano yung pinakangsakop nyo? Anong saklaw nyo? Pagdating sa mga resources, pagdating sa siyempre, pagdating sa resources, ang resources natin, kung di ako nagkakamali, i-correct nyo ako, yung mga hindi natitinag na nandito sa kalupaan, mga yamang tawag doon, hindi naman yaman dagat, yamang kalupaan na nasakop ng DENR. Siyempre, nandyan yung pangangalaga ng ating kapaligiran. Pag sinabing kapaligiran, akala ng iba, mga kahoy lang mga kagubatan yan. So, pwede mong mabigyan ng mga ilang impormasyon. Although ito'y alam na siguro ng nakakarami, pero mas magandang ipaalam uli ano ang sakop ng DENR, ano ang kanilang pinakatrabaho, ano ang kanilang binabantayan. Kasi mayroon tayong mga sangay ng gobyerno, mayroon tinatawag na DAR, mayroon tayong tinatawag na DENR, may tinatawag tayong, ito yung mga departamento ng gobyerno na may iba-ibang function. So ang function ng DENR, siguro dito, ng Senro, ano po ang inyong sakop? So, para po mas may paliwanag po natin yan, Sir Ed, siguro tingnan natin yung pagkahalatang mandato ng ating department. Sige, ito yung nakalagay sa sa English, pero siyempre, along the way, matatagalog na din natin para mas ma-explain natin ang ayos. So, primarily, ang DENR po is responsible for the conservation, management, and development of the country's natural resources and environment. It shall ensure the proper use of these resources and the protection of the environment within the framework of sustainable development. So, yan po yung pangkahalatan. At yan din ang dinadala naman natin dito sa lokal. So, ano nangyayari? Dinidefine lang po from central office, itong buong DENR, buong Pilipinas, itong kanilang mandato, kagaya na bagay ko kanina. Tapos, ito po naman ang ginagawa ng mga regional offices, Penro and Senro. Primarily, ang Senro office po, ang district office, ang siyang workhorse ng DENR. So, kami po ay nag-i-implement na lahat ng programa ng kagawaran na nabanggit kanina. Diba, ang mandato namin is proper use of the country's natural resources and environment. So, kami po ay nagpapatupad ng mga pulisiya na nagawa patungkol naman po doon. So, yung pagbibigay ng mga permiso, halimbawa yung mga nating permit, yung pagbibigay ng permiso sa pagtatayo ng mga struktura o ng mga programa ng gobyerno o development projects sa ating mga forest land, pagbibigay ng mga tenure instrument doon sa mga malalaking kumpanya na nag-i-engage halimbawa sa green energy, yan po ay dito lahat nag-uumpisa sa Senro. So dito po sila pumupunta para mag-apply ng mga yan. So ang gusto ko pong i-emphasize dito, lahat po ng mga permiso na kinakailangan ang pag-aproba ng DENR ay lagi pong magsisimula sa Senro CENR office. So, ang mga tao natin, pag kayo po may mga concern patungkol sa kalikasan, sa kapaligiran at likas yaman, ang lagi po niyong pupuntahan ay ang Senro. Bagamat po sa setup, nabanggit ko kanina, siguro ito madami nararating ng mga manonood, nakikinig, meron po kasing sa organizational structure ng DENR, sabi nga po, depende sa land area may tinatawag na sa probinsya, merong supervising Penro at may implementing Penro. Pag sinabing supervising, siya yung may Senro. So, ibig sabihin, sa setup ng pamamahala,
ang mga operations, operations at saka works na nadodoon sa mga Senros. Ang management, katulad noong pag-maintain ng mga office, pagbibigay ng sweldo ng mga tao, ay nadodoon sa provincial officer. Kasi may Senro din sa probinsya. Hindi po, ibig ko sabihin, sa national government, kasi national government po hindi na, merong PENRO, may provincial office, at may Senro. Kapag ka may Senro, ang tawag sa kanya sa PENRO ay supervising. So, yung dalawang aspeto ng management, yung management itself and operations, ang management sa PENRO lang vested, pero ang operation lahat ay nasa Senro, kasi dito yung workforce. Kapag ka naman po implementing, kagaya ng Romblon at Marinduque, maliliit kasi silang probinsya, hindi na kailangan ang Senro, magiging magdadalwa pa, no? Ikaw, putulin lang kita, Senro. Sa Kapitolyo, may Senro din. Hindi, may PG Enro. PG Enro o Senro? Enro. Dahil mayroong Minro Municipal Environmental. Ganito po naman ang... So ano naman ang pagkakaiba nun? Yung pagkakaiba lang. Okay. Ang Menro po, ang PG Enro, City Enro, mga Menro, ay yan po naman ay nakalad sa LGU. Yeah. So local government po sila. Ang supervising ano naman po pinagkaiba ng trabaho ng DENR, Senro, ng local government at national government. Ang mga PGNRO po, ang binibigay lang ang trabaho nila, yung mga devolved functions ng DENR. Kagaya halimbawa noon yung mga community-based forestry projects. Sila involved po dyan. So hinihinga natin sila ng nakikipagtulungan po tayo sa mga opisina na yan. At saka yung kagaya po ng ilang mga idinabog ng function ng DINA, like yung pag-upload sa mga quarry, nasa PMRB po yan, at sa yung MGB. May function kasi na na-devolve na sa kanila, yung ginagawa nila, pero pag kukuha sila ng permiso, doon pa rin sa national government. So limitado, sila ay nakapokus sa community-based forest reforestation projects or community-based forest management projects, ecological solid waste management, yung RA 9003. Yan at yung kagaya na banggit ko kanina, ilang functions na ibigay sa kanila sa ilalim ng environment at saka ng MGB, yung Mines and Geosciences. Nabanggit nyo yung quarry. Sino talaga nagbibigay ng permit? DENR o provincial? Or provincial? Ang bibigay po ng notice to proceed niyan ay ang probinsya. Notice to proceed. Meaning, kunyari ako, gusto kong mag-apply ang isa kong lupain, gagawin kong quarry, is sa inyo muna ako mag-apply. May mga ilang dokumento o supporting documents, requirements na kinukuha sa DNR. Okay. Pagkatapos, yung mga ECC sa DNR po yan. Pag nakumpleto yung permit na kayo ang magbibigay, forward sa provincial. Po, PMRB po yan. So, ang papel naman ng provincial, kapag clear na sa inyo, permit to proceed. Opo, sila na yung magpo-on kasi provided na nakuha na lahat ng mga requirements sa other agencies. Primarily kami, meron din sa, for dredging, meron din dredging permit from DPWH. So, ibig sabihin, lahat pag nakuha yan, saka siya mabibigyan ng trabaho. So, proseso lamang yun. Ibig sabihin, hindi basta-basta talaga makakapag-quarry or makakapag-dredge kapag wala, hindi kompleto ang mga requirements. So, yun ang unang tatanungin natin kung hindi makakapunta. Ano ang dahilan kung bakit hindi ka pwedeng mabigyan ng permit sa isang operation ng quarry? Siyempre po, unang-una, ay ang permit nga po bibigay, kailangan kompleto ang requirements. Minsan, yung mga requirements pag kulang, hindi talaga pwede. Kung inyo po matatandaan nung nakaraan, lumalabas na sinasabi na yung sa first district, wala pang mga, patungkol doon sa dredging, wala pang masyadong mga permit. Wala pang permit. Kasi may mga requirement yung kasing itong ating District 1 nakaharap sa Verde Island Passage. So yun, meron pang kailangan requirement na kunin clearance from Biodiversity Management Bureau. Okay. Para ma-issue ang ECC at pag ma-issue ang ECC, dire-diretso na siya para ma-issue ng permit. Ano yung possible na hindi ka bigyan ng permit? Naman, kanina, paano ka mag-apply? Ano yung posible? Kasi, pag sa DNR, siyempre,
kapag sa tingin ninyo ay, siyempre yung ECC itself, winay-waynan kung yung benepisyo ba ay malaki. Depende doon sa location. Na hindi nakaka-apekto sa environment. Yan. So, balansihin yan, na wala naman, hindi mo naman ma-compromise yung kalikasan natin. Yun ang ibig ko sabihin. Meaning, hindi ka po pwede, o kanya, nag-apply ako sa iyo, kompleto yung mga barangay, then sa community. Pero pag tiningnan ng DENR na pag ginawa ko to, binigyan kita ng permit, maabuso, baka magkaroon ng problema later on. So hindi ka po pwedeng bigyan ng notice to proceed. Opo, ang ginagawa diyan kasi, yung ang mga itself, yung sa ECC, mga study assessment, may biophysical assessment, may mga assessment kung ano-ano, dadaan siya sa matinding pag-evaluate, pagtatasa. Para makitang ang project na ito hindi makakaapekto sa kalikasan. Hindi at higit ang benepisyong makukuha natin without compromising yung ating natural resources. Kaya ko ito binabanggit kasi nung mga nagdaang panahon, maluwag ang pagkakwari lalo na din sa First District. Tapos itong mga administrasyon ni Governor Bones, medyo hinigpitan ng kaunti ito at iilan lamang wari ang nakapasa doon sa mga requirements. Hindi naman nakukompromiso yung lokal na pangangailangan ng mga kababayan natin sa construction. So hindi. Isa yun sa mga tinitingnan. Tsaka maganda nga po nito dahil hindi ang pagkuha kasi ng mga supporting documents at mga requirements galing din sa iba-ibang ahensya, may national, may probinsya. So may check and balance. May check and balance. Hindi naman monopolized ng isang ahensya ang trabaho na yun na sabihin na natin minsan-minsan ay nagiging avenue ng abuse, pero dito multi-player to. So maraming mga ahensya ang gumaganap at nagbibigay ng pag-aaral para kung talagang mas makabubuting gawin ang mga bagay na ito na hindi naman nakakapinsala. Kasi may mga kaso. Ito, minsan may mga nakakausap ako, sila nag-aaway, punta kay mayor, punta kay governor. Kasi kunyari, 1 hektarya yung permit mo. Yung permit mo is 1 hektarya. Minsan lumalabis na doon sa ibang property, more than 2 hectares na ang pagkukwari na wala na sa permit. Namomonitor nito? May periodic mo. May monitoring kasi naman din ang probinsya niya. May periodic monitoring na kasama niya. May MMT, yung multi-type monitoring po. Kasi ang iniwasan dyan, Sinro, noong kasi, lalo na yung mga government trucks, mga truck, yung mismong literal na truck, pag baha at may pumuntang barangay official, Governor, pahingi kami ng palambak, parang. So doon na lang sa mga pangpang kumukuha na ipinagbabawal na ngayon. Ngayon, iwan ko lang kung nangyayari pa. Kasi sabi noon, napapabayaan ka ng DNR, kaya So ngayon, mahigpit kayo dyan. Opo, kasi anuhin natin na minsan nga, kami lagi ang napapagbunto na ng sisi. Kaya nga, pinaliwanag ko po kanina na ito ay trabaho ng mga iba't ibang departamento, kasama ng pamahalaan lokal at saka pamahalaan nasyonal. Sa tingin ko naman po ngayon, lahat naman sumusunod na. At sabi nga natin, hindi yung embankment ang sisirain natin, kundi yung riverbed kasi sa mga bumababang aggregates galing sa kabundukan sa panahon ng siyempre sa Agos, yun ang may parte talaga ng ecological processes. Yung mga riverbed na tumaas yan, dapat medyo laliman. Para ang pag mababaw na kasi ang riverbed, pag yung volume ng tubig ang bagsak ay malaki, may tendency umapaw yan sa mga embankment, sa mga floodplains. Kaya po natatanong kasi, sa mga pagpupulong, lalo ngayon panahon ng bahaan, laging katuwiran. Kasi sabi ni Mayor, bigyan, wala naman kayo makur. Kaya yung mga tabing ilog ang nakakompromiso. Anyway, ang puntos lang ho natin dyan is mahigpit kayo at kung sakasakaling mayroong gano'n may gagawa ulit ng gano'n, may parusa o kaya ako pwedeng At yun naman po yan, napapag-usapan kasi sa board dyan, sinasabihan naman ng probinsya, yung mga municipal offices at mga local chief executive na ganito ang dapat gawin. Hindi po binabawalan ang paggamit ng natural resources o ano man na dala ng kalikasan, ng produkto ng kalikasan. Kailangan lang na ang paggamit mo, hindi naman masisira yung pinakapuno na siyang namumunga. Anong tipong ganyan? Kasi ngayon, kanina ho, sa likod ng camera, nabanggit nyo na
tinitingnan nyo yung mga lugar na pwedeng bahain o pwedeng binaha. Kaya po, tama-tama, nag-interview po namin, kami po sa inyo. Yung pong monitoring nyo dito ho sa mga proyekto ng national government. Kasi yung pong ang tawag ko kasi doon, lagi kong binabanggit, is gabion. Tapos protection dike. Yung ibang mga technical, may mga tawag sila doon sa mga ginagawa ngayon sa kailugan ng Nauhan, Victoria at saka Bako. Yung pong malaking project ho dyan na parang kung hindi kakamali is more than 100 billion, 150 billion. Ewan ko na kung tama ho yung figure ko. Although nakita ho namin, wala naman gaanong baha na kumpara ng mga nagdaang taon. So ngayon, may lumabas lang sa social media na may nasira sa parte nung dike. Ang tanong kaagad dyan, ito po bang project na ito, although hindi naman kayo ang implementing agency, kanya lang may composite team ho na nagtitingin dito, kasama po kayo. Provincial government, DNR, at marami pang iba. So ano ho yung pagtingin nyo dito ho sa project na ito? Dito ho sa NOAA? Kagaya po nabanggit natin, no, na ako din napansin ko yan, no, nung ilagay ng mga flood control project na to. Wala masyado tayong bahasa mga ano natin na maganda siya. So ibig sabihin may impact siya. Pero pagdating po doon sa pagkasira ng mga struktura, siguro po mas makakasagot diyan ay ang DPWH kasi hindi po ano ng opisina namin. Mapwera lang na siguro makatulong kami kapag halimbawa nag-divert bigla ang flow ng tubig, may napuntahang mga resources dyan, mga puno na naghambalang, nasira, maaari namin imbestigahan kung anong naging dahilan. Pero pagdating po sa mga struktura, hindi po namin sakag yun. Sa madaling salita, ano ang papel nyo doon sa project na yan? Ang project, kagaya nabanggit ko kanina, yung mga flood control line, noong unang ginawa yan, kumukuha sila ng mga supporting documents, mga clearances, ano. At ang isa dyan priority yung ECCA. Lagi. May ECC ito? I assume na may ECC po siya dahil tumuloy naman yung mga yan. Environmental Compliance Certificate. Hindi tutuloy ang project hanggat wala yan. Kaya sabi ko nga, I assume meron yan, dahil walang mangangahas ng malaking proyektong gano'n ng walang ECC. Kasi, at possible, siyempre, regional project, sa regional din. Sa regional. So hindi lang ninyo. Regional. Ang mahalaga dyan, nakita nyo na yung mga ganyang uri ng proyekto, hindi nakakakompromiso sa kalikasan at malaki ang naitutulong sa mga lugar na dati binalbaha, tapos ngayon na hindi na. Ngayon nakita nga po namin itong huling namin na pag-ikot-ikot nung panahon ng Karina, no? Nakakatuwa na at least na-control. So, ibig sabihin talaga may impact ang project na ito na dapat ituloy. Pagdating naman doon sa sa integridad ng mga struktura, hindi na po tayo okay. Ang tanong mo siguro sa mga nanonood sa atin ngayon, itong mga panahong ito, siguro sasabihin ng mga nanonood, Sen bro, ano naman ang inyong pinagkakaabalahan? Anong malaki yung project na pinagkakaabalahan ngayon? Bago matapos siguro ang taong 2024. Mayroon ba kayong malaking proyekto dito na sino-supervise o may ginagawa ang ibang ahensya ng gobyerno na inyo pong ina-assistihan na sentro po? Unang-una, malalim na po ang pag-aaral ng DNR pagdating sa kalikasan at tigas ng yaman. Ang una namin pinagtutuunan ng pansin ngayon, itong mag-asawang tubig. Isa siyang malaking tubig tinggalan o watershed. So, sa watershed, ang watershed naman ay siyempre mga forest land din yan, mga kabundukan. Diyan ang gagaling ang source ng tubig na bumababa sa mga kailugan natin. So, yan ang aming pinagtutuunan ng pansin ngayon. So, meron kami mga aktibidades ng NGP doon, yung National Greening Program, yung reforestation sa taas. So, ilan yan sa mga ginagawa namin, papapanumbalik ng kagubatan, pagtatanim ng puno, para itong ating watershed, masiguro natin may vegetation, may mga tumutubong kahit anumang halaman. Kasi itong mga halamang ito ang siya nag-i-intercept ng tubig at siyang naghahawak ng tubig sa taas, siya tinataya nga, ito hindi naman exact sabi ng science, pero base sa estimation, ang isang 60 cm ang diameter na puno ay kaya bagang ang kanyang root system kung nasa kabundugan ay kaya humawak ng 70,000 gallons ng tubig. So ma-imagine natin yan kung wala.
Ang sistema namin, watershed management unit, kasi isang kabundukan siya, nandun yan lahat. So, meron din kami biodiversity conservation and management. Hindi lang yung mga puno, hindi lang forest, hindi lang trees. Siyempre lahat ng mga creations na nandoon doon, mga buhay ilang, ay may mga programa din po tayo na pinapangalagaan natin. Halimbawa, dito sa may taas nga ng mag-asahang tubig, yung Mount Gimparay, ay recently may nakitang na-document na may mga tamaraw, no? Kasi may nakuha, kaso sa kasamaan pangalan nga lamang at patay na natagpuan yung hayop, no? Pero na-document na talaga nakakaabot hanggang sa kagubatan na yan. So meaning mayroon pang tamaraw dito? Meron, kaya talaga kailangan nating pangalagaan ang mga ito. Bukod siyempre, buhay ilang, tubig na pinanggagalingan ng ating ginagamit sa irigasyon, lahat yan ay nanggagaling sa ating kagubatan. So yun ang ilan naming mga pinagtutuunan ng pansin sa ngayon. At itong pamamahala so sa prosesong yan, tapos na po kami sa watershed characterization and vulnerability assessment. Ang characterization, siyempre, yung landscape talaga nagbabago over time. So, yung characterization natin, tinitingnan natin ano baga ang kasulukuyang itsura. Parang kinakarakterize ano kasulukuyang itsura, kaanyuan. At ngayon, pag nakita mo ang kaanyuan na ito, susunod naman yung vulnerability assessment. Dahil ganito na ang sistema, alin dito mga lugar ang vulnerable sa flooding, ang vulnerable sa soil erosion, sa surface runoff, lahat ng mga galaw ng kalikasan na maaaring mag-apekto sa mga mamamayan sa baba. So, yun ang vulnerability assessment naman. Titingnan natin kung gaano nakarupok, alin dyan ang matibay, alin dyan ang marupok, alin yan ang dapat pagtuunan natin ng pansin, ano mga bagay na dapat natin gawin para masolusyonan yung mga epekto nito sa mga mamamayan sa baba. So, ngayon, pagkatapos ng vulnerability characterization, vulnerability assessment, magagawa na tayo ng integrated watershed management plan. So, yun ang plano. So, nakalagay na diyan yung, actually dito, laro din ito ng iba't ibang ahensya eh. So, magagawa na tayo ng plano para ma-address yung mga problema kinakaharap ng watershed na yun. Tapos, pag ang isang watershed, kailangan din magkaroon ng watershed management council. Yung council na yun, yun ang galing sa national government at local government. Iba-ibang idea at kaisipan kung kasi paano ma-address. Ang isang watershed to, makaka-apekto sa siyempre ang tubig. Ang tubig, pwedeng commodity natin, ininom na. Pwede ding, yun ay pwedeng bumuhay, pwede ding makapaminsala. Dahil siyempre pagbaha. Yung ito, dahil nasa new technology na tayo, may machine ba kayo, may equipment na magtutukoy sa usaping science na itong mga lugar na ito ay ito ang diferensya ito or tingin-tingin lang? So ngayon meron kami mga watershed instrumentation pong inilalagay. Halimbawa yung velocity, yung flooding, yung surface velocity ng groundwater, surface water, tapos barometer, temperature, at saka kasi ang kabundukan may microclimate yan, yung sinasabi ni na may mga iba ang klima diyan may mga epekto 'yon pagdating sa baba, di ba? Di ba kayo nagtataka, di ba minsan pag tag-ulan, maraming ulan ang ilang parte ng Nauhan, Victoria at Socorro. Tapos sa ibang lugar, paglampas mo walang ulan. Walang ulan. Sa ordinaryong tag-ulan kasi yung relief o yung katayuan ng bundok kagaya ng Halcon, mayroong impluwensya sa climate, sa microclimate. Kaya minsan, mainit dito sa baba, pero nabaha. Pag minsan, lalo pag tag-amihan, yung amihan kasi, yung northeast monsoon, yun na may mga dalang tubig sa yung moist, yung humidity. So yan ang amihan in northeast, di ba ganyan ang simoy, ang direction niya. Pag tama niya sa Halcon, babalik siya. Ang tawag doon ay orographic precipitation, uulan siya dala ng itsura ng kabundukan. Pagbalik niya, mga clouds, dito na. Yun nga sabi ko, kapag umulan sa kabundukan, ika nga sumahi, bumangga sa kabundukan, babalik sa baba ang tubig. Anyway, dati-rati pag mga pagbaha, mayroon kang mga nakikitang mga malalaking puno na mga kinat, mga truso na galing sa bundok, nasa baba ngayon. Nangyayari pa to? Sa tingin naman natin, itong nakaraang tag-ulan, wala naman tayong nakitang ganyan. So, ibig sabihin,
may impact itong ginagawa natin. Kasi talaga, ang isang challenge sa pamamahala ng ating natural resources, dapat hindi naman kasi kaya ito 24 oras ng DA na lamang. So, kailangan talagang kooperasyon ng maraming tao. So, tuloy-tuloy yung aming SEPA, yung education, community education and public awareness activities. Yung IEC. So wala nang masyadong malalaking cutting trees sa kabundukan? Wala. Kasi wala naman tayong laging concession. Wala tayong illegal logging. Ang illegal logging kasi, yun yung pag may malaki kang concession. Ang katulad ng sinasabi ng ating butihing Regional Executive Director ng Kapihan, poaching na lang ang nangyayari. Yung pa isa-isa. So mayroon pa rin pa isa-isa? Hindi natin maiwasan ng ating mga kababayan. May mga challenge talaga, yan talaga ang Tapos tuloy-tuloy din ang inyong panguhuli? Tuloy-tuloy ang panguhuli. At kagaya ng binanggit mo, meron na din kami teknolohiya na ginagamit sa pagbabantay. Hindi na kasi kagaya dati na ang mga rangers natin pupunta sa bundok, magpuput patrol araw-araw. Monitoring natin. Meron na kaming lawin na tinatawag yung landscape and wildlife indicator na app sa application siya. Alam nyo kung may nagpuputol o... hindi naman not necessary mapinpoint may nagpuputol. Hindi, siyempre, pag may nadaanan mo, habang naglalawin ka, i-record mo lahat ng mga nangyayari sa loob ng kabundukan. Pag nakita mo may threat, ang tawag namin doon threat, o may mga tumbang puno, so may ganito. So yun, may iba to at mamamapa na namin agad at malalaman namin kung saan sila pababa, saan sila posibleng manggaling, saan posibleng ganito. Pag ano ang mga pwede natin gawin? Sabi, itong pinaka-access ng pinakamalapit na barangay ito. So, pwede natin puntahan ng barangay na yan at mag-contact tayo ng SEPA. Paliwanag natin sa kanila na mali itong ginagawa, pwede kayong magkakaso, may mga kailangan nating ipanumbalik ng kagubatan kasi nauubos. At pagkatapos, kung ang tanong naman ay kung natumba na, doon tayo nagagamit ng law enforcement natin. Malalaman natin kung saan-saan. So yung kumbaga, sa salita, sa bakas pa lang ng activities, malalaman mo kung malaking volume ang kinukuha o hindi. Kasi alam naman natin, talagang, kung hindi naman talaga, sabi, di ba, ang tanong ng kapihan, paano pagputol na, kailangan natin gawin parehas yan. So may pre and post tayong ginagawa para ma-address natin yan. Hindi lang nung araw, kapag tumunog ang chinso, pupunta. Ngayon, hindi. Doon pa lang sa bakas nga. Makikita mo kung gaano kalaking kahoy ang pinuto. At makikita mo rin kung saan pwedeng dalhin. Iba na ang teknolohiya ngayon. Meron na po tayong mga GIS, yung tinatawag natin GPS, yung mga GI, Global Position System, GIS, global, yung natin, pagmamapa natin, ay mas may mga teknolohiya tayong gamit. Yung geographical information system natin. So, alam na natin kung saan pupunta ang daloy ng tubig. May Google Image tayo. Alam natin yung mga possible route. Alam natin kung itong dahilan, kung ito yung man-made, anthropogenic ba siya, or talagang gawa lang ng kalikasan. Pero mga kababayan, maiksi lang ang oras natin. Dapat mga 30 hanggang siguro 1 hour. Marami ho tayong dapat pag-usapan, kanya lang baka maubos ang ating oras. Siguro sa mga susunod na buwan, pwede pa natin siya ma-interview. Ang tanong naman ngayon, sa huling minuto ng ating panayam, ano naman yung mga negatibong nangyayari? Kasi kanina panay positibo yung ginagawa ng DNR. Ano yung mga negatibo sa mga during the implementation ng inyong mandato? May mga kababayan pa ba tayo dyan na sinaway mo na, kinasuhan mo na, tuloy-tuloy pa rin ang paggawa ng pinagbabawal dyan sa ating kalikasan? Hindi pa natin maiwasan talaga yan. Nangyayari talaga. Ngayon, dahil malaking parte naman ng ating kabundukan nandiyan din ating mga kapatid na katutubo, tuloy-tuloy ang aming pakikipag-ugnayan sa kanila. Ang lahat ng mga aktibidades natin ginagawa ay sinisigurado natin na may pahintulot din galing sa kanila. Ngayon, kung may mga pagkakataon na stalemate, kailangan pag-usapan, o bago pumunta, bago mag-proceed ng project, kakausapin pati natin sila hanggang maipaliwanag natin sila na kinakailangan talaga ito. Kasi nung mga nagdaang panahon, siguro wala ka pa rito. Panahon pa ni Pangulong Pinoy pa, panahon ni Pangulong Pinoy. Mayroong mga, dati noon may tinatawag na PAAC sa Kapitolyo, may tinatawag na task force. May mga task force nung sa administrasyon ni Governor Bonds,
yung task force, yung GISMAC kasi nung araw, nagkaroon sila ng masigasig na kampanya tungkol sa illegal na pagpuputol ng kahoy. At meron silang mga nahuhuli na mga malalaking tao nasa likod, mga politiko, at mayroong mga armado na nagpuprotekta doon sa pagpuputol ng kahoy. Although hindi matatawag na illegal logging, kasi wala na nga ganito, pero may mga ilang puno na pinuputol na ang nasa likod is mga politiko. Sa inyo, nakaka-encounter pa kayo niya ng ganitong kwento? Yan ang sa tingin ko yung trend na maganda nating may ibahagi sa mga tao, no, na ngayon naman ay wala nang ganang problema. Lang talaga yung siyempre may mga tao tayo talaga nagre-rely sa forest na nandiyan talaga nakatira. Na kahit anong kumukuha sila yung pangilan-ilan na pagkuha. Pang-personal na gamit. Hindi na commercial. Hindi na commercial. Dahil tayo naman ngayon ang tanggapan naman natin ay nagre-register na ngayon ng mga private plantation. Ayun. Na mga plantation forest, no? Nagre-register na yan at may tinakda na tayong lugar para dyan na siyang magiging source ng mga supply ng ating local demand for lumber. Illegal na pag-uuling, malakihan. Walang illegal na pag-uuling ng malakihan. Pero mayroon pa bang kumukuha ng permit sa inyo? Ang uling po ay nabibigyan namin ng permit kapag galing siya sa lehitimong plantation na rehistrado, na kinat. Kinat nila, pinakinabangan nila. So yung ibang mga byproducts, yung mga branches and twigs na pwede. Ulingin. Opo, atin lang minomonitor talaga yan. Binibigyan namin ng permit. So mayroon pa rin? Pero hindi na matatawag na illegal? Hindi na illegal. Kung mayroon man siguro, pang ilan-ilan, pero hindi makakadistract. Ang makakasiguro, ang uling pipermitan pag galing sa plantation. Walang uling na pipermitan na galing sa kabundukan, sa forest land. Mapwera, merong tenural instrument like CBFM, yung Community-Based Forest Management Agreement, na may kasunduan sa gobyerno na may paggamit ng mga resources doon. So kung nagtanim sila ng puno at kinakailangan nilang putulin yun pagdating ng araw para gamitin pang personal na gamit, no? Di yung mga twigs and branches din, pwede din bigyan din. Mining. Mayroon bang illegal na pagmimina yung mga maliliit? Kasi dati rampant dyan sa Puerto Galera, San Teodoro. So mayroon? Ngayon po yan, kasama yun sa minonitor namin kasi ang Puerto Galera naman ay isang GEM, yung Green Economy Model. So lahat yan, sa pag-ugnayan din namin sa EMB, sa Mines and Geoscience Bureau, matindi ang pagpapatupad natin ng mga batas pangkalikasan natin dyan. Kasama yan sa aming minomonitor. And nung mga nakaraang panahon, buwan, pagpunta-punta namin sa mga lugar na sinasabing meron, wala na tayong natagpuan, wala tayong nahuli, except yung mga indices laang na meron dati siguro na iwan. Yung like yung may mga trench, or may mga cavities, may mga butas na mayroon pa rin tinakpan nila. Hindi, abandon sila lahat. So ibig sabihin, hindi na nangyayari sa ngayon. Yun lang mga dati noon, siguro mga 2 to 3 years ago, na inabandon na kasi yung malalalim na trench mga butas. Okay, salamat po. Baka may gusto kayong idagdag, baka may gusto kayong banggitin na napaka-importante, baka kung may nakalimutan kami na kailangan agad-agad malaman ng ating mga nanonood. Nasa inyo po pagkakataon. Okay. So maraming salamat po. Ang akin naman po hinihiling ay maganda po at nabigyan ko ng pagkakataon makapagpaliwanag. Kagaya po na nabanggit ko kanina, ang ating pong tanggapan, ang DNR, kung meron po kayong mga kinakailangang mga dokumento o mga permits or mga activities na gagawin na may kinailangan po sa ating likas yamat kapaligiran, ang lagi pong unang pupuntahan ay ang tanggapan po ng Senro. Na pinakamalapit pong Senro sa At kagaya na nabanggit ko kanina, ang Senro Pasig, Socorro ay sumasakop sa unang distrito ng probinsya. So lahat po ng mga maninira at mamamayan natin sa unang distrito ay dito po pupunta sa aming tanggapan para
kumuha ng mga kinakailangang permiso patungkol man ito sa plantasyon ng puno o kaya maging sa pag-a-apply ng mga lupang titituluhan. Isa po sa mandato din namin yan. Dito lang po kayo magsadya sa amin pong tanggapan. No, isa pa ho yan sa pag-usapan namin siguro sa susunod. Yung nga po siguro nabanggit ko, no? Siguro hindi naman tong unang engagement. Kasi kung talaga itatakil natin yung mga serbisyong ibinibigay ng ahensya namin, mahaba. So, maraming tanong. So, isang segment. So, ngayon, ang napag-usapan natin pa lang ay yung forestry matters. At saka pagba. May mga pag-uusapan pa siguro kami sa susunod. Yung pong mga lupa na pag-aari pa ng gobyerno na ina-applyan, katulad na banggit kanina ni Sir. Kasi sa programa ko, may mga nagtatanong sa atin. Ang tanong dyan, mayroon pa bang mga lupa na hindi titulado na ina-applyan? Katulad ho doon sa problema din sa DAR. Magkahiwalay ho kasi yan, ha? Opo. Sa susunod siguro, abangan po ninyo, pag-usapan po namin yan. Si Senro Rodel M. Boyles ng Senro Socorro Oriental Mindoro. Kasama po natin sa likod ng camera si Lino Amarillas. Ed Pansera po sa MIB4. Kami po ay naglilingkod sa Diyos sa Bayan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kumusta po kayo? Ingat!